Isang mapagpalang araw sa inyo mga idol. So dito tayo at dito ang ating naisip na i-vlog. Itong bulb na ito ay hindi na gumagana. So wala na siya. Pero i-try muna natin na i-switch ulit ito o ilagay sa receptacle kung gagana pa ba ito. Try muna natin. Ang tatak nito ay Ecolum. Try natin kung pwede pa siyang ayusin. Pero bago natin ayusin, kabit muna natin sa receptacle para at least makita natin kung sira na taga itong bulb. So ito yung bulb. Tatanggal muna natin to kasi ikabit natin itong isa kung gagana. Oh, yep. Hindi na, ayusin natin to. Ayan, kinakabit natin. So hindi ko na inup yung switch niya, direkta na. Kung gagana pa, wala na, ganyan na lang siya, oh, kaliwanag. So tingnan natin kung pwede ba siyang lakasin. Tanggalin natin siya. Tanggal ko muna. Ito na, ayusin naman natin. So ito na yung bulb. Try natin buksan muna ito. So ito yung bulb niya. Tingin ko naman medyo ayan, hindi maliwanag eh. So okay pa naman yung mga bulb. Baka ang sira nito sa loob ng ito, may mga pieces diyan, transformer, and then diode, tapos capacitor. Sa tingin ko sa bulb wala diferensya. Try natin muna. So buksan natin siya. Kasi itong bulb na ito, madali na naman siya ma-determine kung broken na ba yung bulb niya. So kanina, i-try natin, hindi siya na-lights na. So okay yung bulb niya. So ang hinala ko nito sa loob na piyesa. Malamang yung piyesa mahina na. Okay, may leak na yung ibang piyesa nito sa loob. So buksan muna natin para makita natin ang resulta. Ito naman is mahirap tanggalin, pero ipilitan natin siya na tanggalin para at makita natin ang ayusin. Teka lang, hanap tayo ng pantanggal. So ito, natanggal ko na siya, pero bunging-bungi. So mahirap kasi ito pag mga Ecolum, mahirap siyang tanggalin, hindi gaya ng Firefly, pwede siyang hindi ganito. Pagtanggal niya madali lang. Itong Ecolum, pahirapan. Tingnan niyo na bungi na. Ayan bungi. So malamang sa malamang ito kasi hindi pa siya sira. Malamang sa malamang itong piyesa dito sa loob ang sira. So ang mga piyesa nito is maliliit na pag mga Ecolum, pero pag mga yung cross o yung tatluhan, ang piyesa lang nun is dalawa. Ito hindi. Ang mga piyesa ito maliliit na capacitor, transistor, naka-transistorize. So tingnan natin ito kung gagana. Kasi ito wala na itong pag-asa eh. Try natin ito kasi meron ako ditong isang ginawa. Ito. Yan. Ito kasi nawala na yung yung bulb niyang ganito. Kumbaga hindi ko na siya natakpan, direkta na lang siya, ginawang ko na lang siya ng wire. So anong nangyari, nasunog na siya kasi walang takip na panangga. Asan na ba yung bilog ng kulay puti, parang ito. So wala na siya, direkta na siyang naka-open ng ganito. So ito lang kailangan natin dyan. Tingnan natin ito kung gagana ito gamit ito. So try natin kasi wala na yan, no? Ayan. So, try natin lagay dito sa ano niya. Kasi may polarity ito, positive, negative. So ang negative is black. Positive is kulay dilaw na siya. So kabit ko muna. So ang ginawa ko para matry natin siya kung gagana yung bulb niya, kasi sa bulb na ito, ayan yung bulb nyo, wala siyang
broken bulb all black. So try natin siya kung gagana ito, kasi ang hinala natin ito yung sira itong sa loob ng piyesa. Kaya meron tayo dito saksakan ito, tapos ilalagay natin ito dito. Lagay, siksik natin siya diyan sa kanyang outlet without. Sa mga bata po, huwag gagayahin ito, gawa ng ito'y sensitibo, baka gayahin po ninyo. So hindi po ito, kailangan po sa matatanda lamang. Ayan, tapos sasaksak natin siya para hindi matanggal. Kakabitan natin siya ganito. Hindi ko na siya ginawan ng ang purpose lang yan para hindi magtanggal, so ayan. So pailawin natin, kabit ko muna yung saksakan. Ito yung saksakan niya sa main switch, kung gagana yung bulb na piglagay natin, kasi hindi pa yung sira yung bulb, sayang eh, pwedeng pakinabangan. Saksak muna natin siya. Ayun. So napansin nyo na lumiwanag yung mukha ko, kasi nga ang hinala ko hindi bulb yung sira, ang sira doon yung pinakita ko sa inyo na kinakabitan ng bulb. Gusto nyo makita? Ayan. So ayan, lumiwanag na siya. So hindi sira yung bulb, ang sira itong sa loob. So gumagana siya, ayan. So malamang sa malamang ito kasi wala na tong repairan. Pwede man repairin, kaya lang medyo sensitibo, kasi nga yung bulb niya is maliliit ito. Wala tayong panghinang at wala tayong pagpalit. Kaya mostly naman ang nasisira talaga yung bulb. So mapapansin natin siya na may mga black na doon sa bulb niya. Kung makapansin kayo ng black noon, madali na naman pong pailawin yung iba. So yung ibang bulb ng halimbawa ganito, may isang sira ng bulb dyan. So tatanggalin yung pinaka bulb niya, kumbaga plysin or kaya gamitan ng screwdriver na pagtanggal lang, tapos hinangin yung tinanggal ninyo, magdikit lang yung positive negative niya, para yung ibang ilaw na kasama doon sa grupo, iilaw pa yon. Nakuha nyo? So sayang, kasi bibili pa tayo kung pwede ng pakinabangan, kasi ang isang bulb kaya pa paganahin kung mayroong isang diferensya. Pero kung lahat na yung maitim na, black na yan, wala na, bibili tayo. Ito naman, hindi ito malimit, minsan nasisira. Pag mga ikulum kasi, ito talagang problema niya. Tulad ng gitranggal ko, ikulum yun. Pero pag paraply, ang musling nasisira sa kanya, yung bulb. Saka ang paraply, madaling tanggalin, madaling gawan ng pamamaraan. Hindi gaya nito, nasisira siya. So ngayon, ang kailangan ko na lang, diyan ko na siya kakabit sa dati niyang yung dati pag nasirang ganito. Ito kasi wala na ito. So ito, diyan ko na siya kakabit. Pero wala na siyang ganito, kasi may mga ginawa ko dyan. Ito, mapapansin ninyo mga lode, ito nakikita ninyo dito, ito yung mga LED dito sa labahan ko. Gusto nyo makita, hindi ito makapailaw ng battery. Alam niyo ba kung saan ito galing? Ito yung galing sa TV na flat. Ginawaan ko siya ng pamamaraan para at least mapakinabangan ko yung bulb niya. Tingnan nyo, papailawin ko. Ilawin ko. Ayan na. Ayan. Ay, tatanggal. Oh, tatanggal siya. Ayan na. So dito ko siya piglagay sa labahan, washing area. So may ilaw na siya, napakinabangan ko at least kahit paano may ilaw na tayo dito. So hindi ito mapa lights ng tawag ba doon sa battery, hindi to kaya ng battery. So kailangan nito power din sa kuryente. Kaya lang ito galing ng TV na flat. So kung may mga siram TV kayo na itatapon nyo, pagbibili nyo na,
kunin nyo yung bulb, o kaya kung may sira pa kayong isang TV uli, kunin nyo ito kasi mahalaga ito, mahal din ito eh. Pag nasira yung TV ninyo na flat, pwede nyo itong ipalit. Magkano naman kapag ipagbibili nyo sa junk shop? Magkano lang? 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Ito kung bibilihin nyo ito, pampalit doon sa isa yung TV na sira, pwede ito. Diba? So, ito naman, kung gusto nyong magkaroon ng ganitong bulb, makatipid-tipid kayo kasi LED ito, pakinabangan, pwede rin itong gamitin. Sabi ko nga, hindi ito pwedeng basta nakabitan ng battery o sa power. Hindi. Kailangan may piyesa pa rin siyang papasukin dito para mag-lights ito. So, ang voltahe nito, umaabot ng 94 volts. So, kung battery is, sabihin ito ng 24 o 12 volts. So, hindi kaya. So, kailangan may piyesa siyang dadanan. Ang ginawa ko naman, so, mapapansin nyo itong anong to. Ayan. Bulb din yan. Ganito. Ganito siya. Ayan. Ganito siya. Ibig sabihin, yung bulb nito, itong dito, sira na talaga. Sinsunog na siya, lahat. Ang ginawa ko naman, para at least mapakinabangan siya, hindi ito basta sinasabi ng mga technician eh. Kung makahanap kayo ng ganito, kahit ano, firefly, ikulong, na may ganito, kung hindi ito sira yung bulb, tanggalin nyo yung bulb kung sunog na yung lahat, kung hindi nyo na kailangan pakinabangan, para at least makagawa kayo ng LED, o kaya naman pang tester ng LED. Di ba mayroong mga technician na hindi sinasabi kung anong ginagamit nilang tester sa pagtitester ng LED sa flat TV. So, ang gawin niyo, kung meron kayong ganito, huwag niyo itatapon. Kung sira na yung bulb, kunin niyo ito, gawan niyo na lang ng wire na ganito. Ayan, ganito. Ayan. Tapos, pwede niyo siyang pang tester. No, saan nakuha niyo? So, mas malaking halaga nito ng ganitong tawag dito. Ang tawag dito eh. Basta yun na yun. Makakita ng ganito, pinili yung pakinabang. Pwede nyo gawin, o kaya tanggalin nyo ito, itong sa loob na ito. Ito lang kukunin nyo eh. So, gagawan nyo na lang ng parang barabak siya, hindi na ganito. So, ito wala na ito. Tapon nyo na ito. Tapos, pwede na kayo makapag-tester ng LED sa mga baguhan dyan, mga magawa na technician. Pwede na kayo makapag-tester kasi di ba nababanggit nyo o nagtatanong kayo sa ibang technician, saan ba nabibili yung tester ng LED lights, di ba? So, mahirap nga talaga yun. Ito pala, makakuha na kayong idea. Tulad ng ginawa kong ganito. So, ito yung TV. Binili ko siya na 20 pesos. So, inalis ko yung ano niya. Inalis ko yung ibang ano niya sa TV. Ang ginawa ko, ito. Ginawa ko siya sa estante. So, yung mga ulam ko, ubos na. So, para magkaroon ng light siya, hindi na ako bumili. Itong flat TV to, napakinabangan ko. Talagang 20 pesos. So, ayan siya. Inalis ko lang yung, ano niya, ito yung black niya dito. Ang kinuha ko, yung sa loob na. Tinanggal ko lang siya para at least maliwanag. So, kung nyo makita, isasaksak natin to para at least makita ninyo. Flat TV ito. Ayan, flat TV. Bakit ba siya may umbok sa likod? Kasi nga, ginawan ko na magamit ko yung LED. Tulad ng nakita nyo yan, nagla-light sa LED. Ginawaan ko siya. Ganito rin siya. Ang function niya, teka lang, gamit natin dito para at least may matutunan kayo na huwag nyo bastang itapon ang inyong mga sirang TV, kasi pwede nyo yung gamitin pang ayan yun, ayan pwede nyo loob. So, try natin. Huwag mo saksak ko muna, saksak. Tapos titingnan nyo muna, kasi mostly nasira ang bulb dahil sa mga gagamba. Ito, sinasaputan ito. Nagkaroon siya ng ground. Kaya minsan malimit yung ilaw nyo sa receptacle.
mapapansin nyo, kumikimat-kimat na lang dahil madumi na. Kumbaga may mga ano na siya, may mga bahay na ng gagamba. Kasi grounded din yun eh. Kukos yun ng ground. Try natin saksak siya. Ayan o. So, yan. Lumiwanag, di ba? Hindi nyo mapasin na luminaw o buwanag kasi sa harapan ko may ilaw. Kung tatanggalin natin yung ilaw sa harapan, nakita nyo. Tanggalin ko muna. Ayan. So, ayan. Pero kung tatanggalin nyo ito sa loob na ito, pwede rin naman. Ayan o. Di ba? So, may stand ilaw na kayo. Kasi yung LED nito hindi na masira. Nasira lang yung sa loob, yung mga pyesa nito sa loob. Tanggalin natin yung ano niya. Ito. Wala na. So, ang ginawa ko para pakinabangan siya, ayan. May stand ilaw na ako. Ayan. Stand ilaw na ako. Diba? So, sa mga technician ng mga baguhan, so kung wala kayong tester na tester sa inyong LED na pang-tester sa mga LED, kung nag-aayos kayo ng mga yung TV, so madali lang siya kasi hindi naman sinasabi ng mga technician eh, mga old technician, kasi mararamot sa mga yun eh. So tatanong kayo ano yung pan-tester niyo sa LED, saan ba nabibili yan? So hindi yan masabi sa inyo. Mag-search man kayo sa, meron naman sa sa Shopee o kay ano. Pero dito pala makatipid na kayo. Magkano lang ito, di ba? Gusto niyo pumili kayo, sirain niyo para may pan-tester kayo sa inyong TV na LED kung kayo yung mga technician na nag-aayos. So ito lang kailangan niyo yan, oh. Kahit ito pwede na ito. Gawa kayo ng receptacle. So pwede niyo pan-tester sa LED. At least may determine niyo kung ano yung sira ng inayos yung TV. Kung LED kung LED nga ba, papalitin niyo lang ng LED. Ito naman, itong LED nito, itong sa ilaw, pwede rin naman ilagay sa LED ng TV. Dapat match siya, pero pares din naman yun eh. Kukuha lang kayo sa LED ng lights kung may panghinang kayo. Pero kung wala, medyo mahirap yan. So ito lang pan-tester niyan sa mga LED. Napansin nyo, kaya ganito siya. Ginawan ko siyang receptacle para mapakinabangan ko. At least gumana yung LED ng TV. Kasi kung battery o direkta mo sa battery, direkta mo sa power, sa kuryente na 220 o 230 volts, sabog yung bulb ng LED, hindi niya kakayanin. Kaya kailangan may piyesang dadaanan siya. So kung gusto niyo makatipid, isang tip na ito lang ang kunin niyo. Itong sa loob nitong mga piyesa. So pwede na kayo makapag-tester ng LED. Diba? So, dali yan. Sa mga technician, hindi sila sabi yan. Sabihin ko sa inyo, wala kayong makita. Kung gusto nyong matuto talaga bilang isang technician kayo. So, ito na. Gagawin ko muna ito. At least nakakuha na kang idea. Kakabit ko na lang yung lights dito para at least mapakinabangan ko yung bulb niya. So, kasi sa mga ilaw dito, bibihira akong bumili. Kumbaga, kung anong sira, madali naman kasing ayusin eh. Hindi gaya ng mga bulb no, medyo mahirap. Ito madali lang. Itong bulb na, halimbawa itong isang bulb na ito, may mapapansin nyo. Ayan, isang bulb na ito. Ito, isang bulb na yan. So mapapansin nyo naman niya kung sira yan kasi nagkukulay black siya. Black siya. So, kaya na-determine mo kanina, hindi ito sirang bulb na ito. Ang sira talaga ito. Kaya ipapakinabangan natin ito, ilalagay natin siya dito kasi hindi ito sira. Hindi ito sira. So ang sira ito. So hindi naman ito pining-repairin kasi yun nga sabi ko, medyo mahirap sa maliit ang piyesa nito. So lagay ko muna, at least siguro nakakuha na ka ng idea kung paano ko gagamit ng tester ng LED sa mga nag-aayos dyan ng TV. So ako rin technician, kaya lang hindi ko na pinursyo yung magawain ng ganito. Kasi yun nga, tumatagal, medyo talo ako sa paghihinang, medyo lumalabo na ang ating mata. Kaya yung malilit na piyesa, hindi ko na siya nakikita. So yun, kahit magsalamin, ayaw ko magsalamin, hindi ko magsalamin. So paano mga idol, kabit ko muna ito
Nilutunan na kayo sa paggawa ng mapakinabangan yung TV na flat. So tanggalin nyo lang yung front itong kulay black, yung tawag ba doon. Yun na yan, alam nyo na yan. So, pakinabangan nyo ito. Meron ako yung instant ilaw, kahit pag ganyan, oh. Ganyan ng ganyan. Kasi ito nilalagay ko doon sa estante ko para at least may liwanag siya. Hindi na ako bibili ng fluorescent lamp para doon. Ito na, liwanag na ito. So, ito lang. Ginawan ko lang siya ng pamamaraan. So, ang kailangan niya, ang ano niyo, kahanap lang kayo ng ganito. Kabit niyo sa LED niyo. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!